Patuloy ang opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu at may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? June, personal na kinumusta ni Commander ng Western Mindanao Command ang mga sundalo nga na napasabak sa bakbakan kahapon sa Patikul, Sulu na hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin dito sa Camp Bautista Station Hospital dito sa Jolo. Isa-isang pinarangalan ng mga sundalo ng 5th Scout Ranger Battalion na nasugatan sa madugong enkwentro kahapon sa pagitan ng may 150 na miyembro ng Abu Sayyaf sa Barangay Kabuntakas, Patikul, Sulu. Ang sagupaan June na tumagal ang halos 2 oras ay nag-iwan ng 5 patay sa panig ng gobyerno at 18 sugatan. Kanina, ginawaran sila ng Wounded Personnel Medal bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan at katapangan. Napatay ng mga ranger kahapon ang pinaniniwalaang foreign terrorist na si Black Moro na ayon sa inisyal na impormasyon na tanggap ng 11th Infantry Division, isa sa mga nag-volunteer na magpasabog sa Jolo Cathedral. Bukod sa kanya, meron pang 2 miyembro ng ASG na napatay. 13 naman sa kanila ang sugatan. Hindi na muna pinayagan ng AFP na ipakausap sa atin ang mga sugatan dahil nakatakda pa raw silang sumailalim sa psychological debriefing. Pero ayon kay Westmencom Commander, Lieutenant General Arnel de la Vega, maayos naman daw ang kanilang kondisyon. Mga minor injury lang naman daw ang tinamo ng karamihan sa mga ito. Samantala, 1 linggo matapos ang pagsabog sa Jolo Cathedral, isang misa ang ginanap kanina sa isang sa loob mismo ng Sulu Provincial Police Office. Taimtim na nagdasal ang mga parishioner. Kapansin-pansin, nakakaunti lamang ang kanilang bilang. Ayon kay Father Ramil Wangki ng Diocesan Clergy of Jolo na 10 taon na pari dito sa Sulu, nabawasan daw talaga ang bilang ng mga nagsisimba dahil daw sa takot. Pero alam mo June, kaya naman binati niya ang mga dumalo kanina sa misa na kahit takot pa rin daw ay buong tapang na nagsimba kanina dahil yun nga dun sa kanilang mga natatanggap na banta pa rin nga sa Jolo. Ilan sa mga dumalo kanina ang ilang namatayan na kahit nga raw na pagsabihan na sila na wag na muna magsimba ay tumuloy pa rin. Mula pa lamang ng operations, meron na tayong mga reports kung saan sila naglalagi at kung saan yung movement nila. Kaya yun ang ating tinututukan. At nagkataon na natumbok din talaga naman natin yung mga pinagkukutaan nila, temporary harboring areas nila. June, ang tinutuko na yan ni General de la Vega ay yung kuta nila na nakubkob at nakuha ng militar sa kanilang operasyon kahapon. Samantala, despite na nangyari ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon sa ilang bahagi pa ng Sulu at dahil daw ganun ang sinapit o nangyari sa ilang mga Rangers, hindi raw bumababa sa katunayan, nananatili raw na high moral ang tropa. Samantala, June, inilipad na papuntang Zamboanga ang 8 sa mga nasugatan kahapon. June. Marisol, mabigat yung nakasagupa ng mga Scout Rangers. Isipin mo, 5 yung namatay na sundalo at bihira ka rin makarinig na nasa 200 yung kanilang grupong nakabangga. Ordinarily, kalat-kalat yung mga yan. Pero ito mukhang main group itong kanilang nakasagupa, Marisol. That's right, June. Ikaw mismo, alam mo, bihasa ka dito sa mga ganitong klaseng talagang encounter at kwento dito sa Sulu. Tama ka, bihasa. Aminado ang militar, June, na medyo may skills din talagang kanilang nakasagupa dahil alam naman natin na pag lumakad ang tropa, hindi ito basta-bastang number din. In fact, battalion size ito. Pero talagang may kaalaman din daw talaga ang tropa at nasa vantage point kasi sila, June. Nasa mataas sila na parte at nasa baba naman daw ang tropa. Kaya pinilit daw talagang kunin yun ng tropa dahil isa ito sa isa sa kanilang mga tactical position. So despite the number at yung kanilang skills din is yung kanilang position ay isa rin talaga yun sa parang naging advantage ng kalaban. Yet despite that, buong tapang pa rin daw na sinugo nitong mga musang itong mga ranger nga yung location. Yun nga lang, unfortunately, nalagasan nga tayo ng 5 at 18 nga ang nasugatan doon, June. Pero quite a number din ang casualty naman ng kabila, June. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Marisol Abduraman.